Ano ba ang dahilan kung bakit nanlalalaki ang mga babae? Ayon sa article na nabasa ko, ayon kay Dr. Francis Premier, isang clinical psychologist, ang dahilan kung bakit nanlalalaki ang mga babae ay dahil wala siyang takot at desperado. Nagpapa siyang magtaksil sa kanyang asawa sa pagnanais ng pagbabago sa kanilang pagsasama. Para sa kanila, ang isang affair ay hindi isang katuwaan lamang, kundi dahil sa pangangailangan ng kanilang emosyon. Hindi mahalaga kung siya ay may perpektong asawa, may bahay, at may mga anak. Para sa karamihan ng mga babae, ang hindi natutugunan ng pagnanasa at pangangailangan ang dahilan kung bakit sila naghahanap ng paraan para maramdaman ang seguridad sa kanilang sarili at maging kontento kung kaya't madalas silang nauuwi sa mga braso ng ibang lalaki. 6 na dahilan kung bakit nagtataksil ang isang babae. Number 1, nakakilala sila ng mas kanais-nais na katangian sa kanilang trabaho. Pangalawa, hindi nila nararamdaman na sila ay pinapahalaga ng kanilang asawa. Pangatlo, hindi sila nasisiyahan sa pakikipagtalik. Pang-apat, nagkaroon sila muli ng koneksyon sa kanilang mga ex. 5, nakakakilala sila ng ibang lalaki sa internet, lalo na ngayon na mas marami talaga ang mga apps. Panghuli is na nahulog nila ang loob nila sa ibang lalaki. Nagsisimula ang pagtataksil sa tinatawag na emotional cheating. Kung nararamdaman mo na hindi natutugunan ng iyong asawa ang mga pangangailangan, mas mabuting ito ay yung pag-usapan. Ito yung mga tips na dapat mong gawin to move forward. Number 1, alam naman natin na hindi ganun kadali ang isang breakup, lalo na pag kasal kayo at may mga anak kayo. Hindi talaga ganun kadali. So, ito yung mga tips na dapat mong gawin to move forward. So, una, makipag-communicate ka sa taong pinagkakatiwalaan mo at sa pamilya mo. Di mo kailangang mag-isang harapin ang sakit ng pakikipaghiwalay. Maaari kang makipag-usap sa mga taong pinagkakatiwalaan mo dahil pwede silang makatulong sa iyo para bumangon. Kailangan mo rin makipag-communicate sa katiwalaan mo upang gumaan yung pakiramdam mo na hindi ka nag-iisa at may karamay ka. Pangalawa, ipaalala sa iyong sarili ang maganda mong katangian. Ang pagkilala sa iyong magandang katangian ay makakatulong din sa iyong pag-move on. Magkakaroon ka ng kumpiyansa sa sarili na kaya mong lagpasan ang sakit na dulot ng breakup. Makakatulong ito para mailabas ang tunay na nararamdaman mo na kailangan sa proseso ng iyong pag-move on. So, pang-apat, gawin ang iyong normal routine. Bagamat mahirap magsimula muli pagkatapos ng isang breakup, mas maganda pa rin ay pagpapatuloy mo ang iyong routine upang malibang ka at masanay na ginagawa ang mga bagay na wala na ang dating asawa o kasintahan. Pang-5, kailangan mong magtagumpay. Kailangan mong mag-success. Kailangan may marating ka para patunayan sa sarili mo na hindi siya kawalan mo. Dating ng araw, isipin niya sa sarili niya na sinayang yung taong tunay nagmamahal sa iyo at hindi ka pinapahalagahan.